Ngayong Biyernes ay ika-13. Handa ka na ba? Maaaring isaalang-alang ng American singer-songwriter na si Taylor Swift ang 13 na kanyang maswerteng numero. Gayunpaman, milyon-milyong tao sa buong mundo ang hindi katulad ng damdamin, ang takot sa bilang ay tataas sa isang bagong antas kapag ang petsa ay nagtutugma sa isang Biyernes gaya ng kaso ngayong Linggo. Walang nakakaalam kung paano nakuha ng Friday the 13th ang nakakatakot na reputasyon nito. Ngunit ang mga eksperto ay may ilang mga teorya. Iniisip ni Thomas Fernstler, isang associate policy scientist sa Unibersidad ng Delaware, ang 13 ay kinatatakutan dahil sumusunod ito sa perpektong numero 12. Mayroong 12 buwan sa isang taon, 12 oras sa harap ng orasan. 12 zodiac sign, 12 tribo ng Israel, 12 apostol ni Jesus, at iba pa. Ang mga may triskaidekaphobia, ang takot sa 13, ay nakikita na ang bilang ay hindi kumpleto at, sa makatuwid, malas. Si Donald Dosey, ang may akda ng Holiday Folklore, Phobias, and Fun, ay may ibang paliwanag. Sa tingin niya, ang masamang reputasyon ng 13 ay nagmula noong ang mga Viking ay nanirahan sa Scandinavia. Ayon sa isang tanyag na alamat, 12 Diyos ang nasiyahan sa isang mapayapang hapunan sa kanilang mythological heaven, Valhalla, nang ibagsak ni Loki ang party. Ang Diyos ng Norse ay nagudyok kay Hodor, ang bulag na Diyos ng kadiliman, na patayin si Balder, ang Diyos ng kagalakan at kagalakan. Hanggang ngayon, iniiwasan ng maraming tao na magkaroon ng 13 bisita sa isang party. Sa France, ang ilang negosyo ay nagrenta ng ika-14 na bisita sa hapunan, o katorsimi. Ang takot sa Biyernes ay maaari ding ikredito sa relihiyon. Ayon sa Biblia, si Jesus ay ipinako sa krus noong Biyernes. Ang petsa ay hindi pinaniniwala ang ika-13. Gayunpaman, nangyari ito pagkatapos ng huling hapunan, na dinaluhan ng 13 lalaki, kabilang si Judas Iscariote, ang apostol na nagkanulo kay Jesus. Naniniwala rin ang maraming iskolar sa Biblia na tinukso ni Eva si Adan ng ipinagbabawal na prutas noong Biyernes. Ang tanging makasaysayang kaganapan na pinaniniwalaang naganap noong Biyernes ika-13 ay noong pinatay ng anak nina Adan at Eva na si Cain ang kanyang kapatid na si Abel. Anuman ang dahilan, laganap ang takot sa Friday the 13th. Tinataya ng mga eksperto na mahigit 20 milyong Amerikano, at mas marami pa sa buong mundo, ang dumaranas ng frigatriskaidekaphobia, o pereskevedekatriophobia. Ang kanilang mga sintomas ay mula sa banayad na pagkabalisa hanggang sa nakakatakot na takot na may mangyayaring kakilakilabot. Ang ilan ay nakakaranas pa ng ganap na panic attack. Kabalintunaan, ang isang pag-aaral noong 2008 ng Dutch Center for Insurance Statistics ay nagsiwalat na mas kaunting mga aksidente sa trapiko ang nangyayari sa Biyernes ng ika-13 kaysa sa iba pang mga Biyernes. Bumaba rin ang mga ulat ng sunog at pagnanakaw. Dahil sa laganap na takot,
Hindi dapat ikagulat na ang Biyernes ika-13 ay nakakasakit sa ekonomiya ng US. Ang mga negosyo ay nawalan ng tinatayang $900 milyon sa kinatatakutang araw habang iniiwasan ng mga mapamahiin ang pagpunta sa trabaho, paglalakbay, o paggawa ng malalaking pagbili. Sinusubukan ng maraming kumpanya na pigilan ang mga pagkalugi sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga deal. Kaya, I enjoy ang 2022's Only Friday the 13th sa pamamagitan ng pakikitungo sa iyong sarili sa isang bargain o dalawa.